Ang anak kong bunso, isang piloto, ay tumawag sa akin. Nay, may kakaiba pong nangyayari. Nasa bahay daw po ang hipag ko. Naman, sagot ko. Nasa banyo pa nga, naliligo. Bumaba ang boses niya sa bulong. Hindi po possible yon. Hawak ko po ang pasaporte niya. Kakasakay lang niya sa eroplano ko papuntang France. Sa mismong sandaling iyon, narinig ko ang mga yapak sa likuran ko. Natuwa ako, uwi ka pala. Kung nanonood ka nitong video, pakilik naman po, mag-subscribe sa channel. At sabihin niyo sa comment kung saan niyo pinapanood ang kwento ko ng paghihiganti. Gusto ko malaman kung gaano kalayo na ang narating nito. Kahapon ng umaga, tulad ng dati, nagmamadali akong maghugas ng plato pagkatapos ng almusal. Ang panganay kong si Steven, maagang umalis sa trabaho, tahimik ang buong bahay. Ang anak niyang si Matthew, 7 taong gulang na matalino at malikot, kinuha na ng school service. At si Araceli, hipag ko, asawa ni Steven, bagong akyat lang sa taas. Narinig ko ang malambot niyang boses mula sa hagdan. Nay, maliligo lang ako saglit ah. Sige. Tango ko habang nakangiti. Kakalagay ko pa lang ng huling plato nang tumunog ang telepono sa sala. Pinunasan ko ang kamay sa apron at nagmamadaling sinagot. Ang masigla at batang boses ng bunso kong si Ivan ang narinig ko. Nay, hello lang po. May bakante ako sa layover sa airport. Parang yakap na mainit ang pakiramdam ko nang marinig ang boses niya. Si Ivan ang alay ko sa langit. Batang kopilot na laging nasa himpapawid. Natupad ang pangarap niya noong bata pa. Ngumiti ako at tinanong kung kumusta ang flight, kung okay ba siya. Tumawa siya ng malakas at sinabing maayos ang lahat. Pero biglang nagbago ang tono niya. Parang may tinatago. Nay, may kakaiba pong nangyari. Nasa bahay daw ang hipag ko. Nagulat ako. Tumingin ako sa hagdan. Naririnig ko pa ang tubig sa banyo. Siyempre nandito siya, anak. Nasa taas si Araceli, naliligo. Sagot ko ng may kumpiyansa. Hindi pa nakalipas ang 10 minuto mula nang mag-usap kami ni Araceli. Suot pa niya ang puting blouse na palagi niyang ginagamit sa bahay. Paano ako magkakamali? Pero sa kabilang linya, matagal na katahimikan ni Ivan. Matagal na narinig ko ang hininga niya. Tapos naging seryoso ang boses niya. Puno ng pagtataka. Nay, imposible po yon kasi hawak ko ang pasaporte niya ngayon. Kakasakay lang niya sa flight ko papuntang France. Tumawa ako. Akala ko nagkakamali siya. Anak, baka nagkamali ka nang nakita. Kakakita ko lang kay Araceli. Sinabi pa nga niya maliligo siya. Sinubukan ko siyang pakalmahin, pero hindi siya tumawa. Hindi siya sumagot tulad ng dati. Dahan-dahan niyang sinabi, parang inaayos muna sa isip, na pagkatapos maisakay ang lahat ng pasahero. Lumabas siya para kumuha ng nakalimutang papeles at aksidente niyang nakita ang pasaporte malapit sa boarding gate. Una niyang inisip ibigay sa staff. Pero nang buksan niya para tingnan kung kanino, natigilan siya. Ang litrato ay si Araceli. Nandoon ang pangalan niya, malinaw na malinaw. Walang pagkakamali. Bumibilis ang tibok ng puso ko, pero pinilit ko pa ring maging kalmado. Sigurado ka ba, Ivan? Baka ibang tao lang yon. Sabi ko kahit may maliit na kaba nang tumusok sa akin. Huminga ng malalim si Ivan. Halo na ang gulat at seryoso sa boses niya. Nay, bumaba pa ako sa passenger cabin para tingnan kung siya talaga. Nakaupo siya sa first class kasama ang isang lalaking mukhang mayaman at elegante. Magkadikit silang nag-uusap, parang magkasintahan. Parang sinaksak ang mga salita ni Ivan. Natigilan ako, mahigpit ang hawak sa telepono. Umiikot ang ulo ko. Magkasintahan. Impossible. Kakarinig ko lang ng boses ni Araceli mula sa taas. Kakakita ko lang sa kanya sa bahay na ito. Pero sa mismong sandaling iyon, tumigil ang tunog ng tubig sa banyo. Bumukas ang pinto ng kwarto at narinig ko ang boses ni Araceli sa hagdan. Malambot pero sapat ang lakas para mapatalon ako. Nay, sino yon? Kinabahan ako. Bumibilis ang tibok ng puso ko na parang lalabas sa dibdib. Kaibigan ko lang, mabilis kong sagot, nanginginig ang boses, at nagmamadaling pumunta sa sala para iwasan ang tingin ni Araceli na sumilip sa hagdan, basa pa ang buhok. Isinara ko ang pinto at bumulong sa telepono. Pinipilit itago ang kaba. Ivan. Kakarinig ko lang kay Araceli. Nasa bahay siya. Kakatapos lang maligo. Sigurado kang hindi ka nagkakamali. Sa kabilang linya, natahimik ulit si Ivan. Tapos naging matigas ang boses niya. Nay, impossible. Nasa harap ko siya sa eroplano. Nakikita ko siya ngayon. Nablangko ang isip ko. Binaba ko ang telepono. Nanginginig ang kamay na halos mahulog ang receiver. Biglang nakakasakit ng ulo ang sala kahit maaraw sa labas. Bumagsak ako sa sofa.
Sinubukang huminga ng malalim. Pero mabigat ang dibdib ko sa tanong na walang sagot. Kung si Araceli nga ang nasa bahay, sino ang babaeng kasama ni Ivan sa flight? At kung ang nasa flight ang tunay na Araceli, sino ang tao sa bahay ko? Makalipas ang ilang minuto, bumaba si Araceli sa kusina. Suot niya ang malinis na light blue na damit, basa pang buhok, at ngumiti ng matamis tulad ng dati. Nay, maaga akong pupunta sa palengke. May gusto po kayong bilhin ko, gulay man o ano. Magalang ang boses niya, pamilyar, parang walang kakaiba. Tiningnan ko siya, pinilit ngumiti, pero parang may bato sa loob ko. Anak, magdala ka ng kamatis, sagot ko, tuyo ang lalamunan. Tumango si Araceli. Kinuha niya ang kanyang bayong at lumabas ng bahay. Nawala ang anino niya sa likod ng gate. Nakatayo ako roon, nagmamasid sa kanya habang may bagyo sa kaluluwa ko. Hindi ako naniniwala na nagsisinungaling si Ivan. Walang dahilan ang anak ko para mag-imbento ng ganyang kwento. Lagi siyang tapat, sensitibo at mapagmahal sa pamilya. Pero si Araceli, ang hipag na kasama ko ng maraming taon, harap-harapan ko rin. Walang pagkakamali. Nagtanong ako sa sarili, may nakaligtaan ba ako? May lihim ba sa bahay na ito na hindi ko napansin kahit matanda na ako? Nakaupo ako sa sala habang sinasala ng araw sa kurtina ang mahinang guhit sa sahig na sementado. Ang lumang upuan kung saan ako lagi umuupo para magtahik o magbasa ng kwento kay Mateo. Para mas mabigat ngayon. Ang tawag ni Ivan, paulit-ulit sa isip ko. Bawat salita niya parang martilyo sa dibdib ko. Tumingin ako sa paligid, sa mga larawan ng pamilya. Si Steven at Araceli noong kasal, bagong silang na si Mateo. At ang ningning ng ngiti ni Ivan nang una siyang mag-uniform ng piloto. Lahat ng alaala ngayon parang may ulap, malabo at puno ng duda. Ako si Stella Reyes, 65 taong gulang na biyuda na nakatira sa tahimik na subdivision sa Quezon City. 10 taon na ang nakalipas nang mamatay ang asawa kong si Rafael. Iniwan niya ako sa 2 anak na mahal ko ng higit sa buhay ko. Si Steven ang panganay, masipag na arkitekto, laging nakababad sa blueprint at proyekto. Si Ivan naman ang bunso. Ipinagmamalaki ko dahil natupad ang pangarap niyang maging piloto. Ang buhay ko umiikot kay Steven at sa maliit niyang pamilya, kay Hipag Araceli, at apo kong si Mateo, at sa mapayapang araw sa bahay na ito. Si Araceli, sa mata ko noon, perpekto. Maganda, masipag, laging malinis, mula sa damit hanggang sa pag-aalaga kay Mateo. Naalala ko pa ang araw ng kasal nila. Malaking salusalo sa bakuran ng bahay ng magulang niya. Kahit hindi mayaman ang pamilya ni Araceli, ginawa nila ang lahat para maging perpekto. Pumasok si Araceli sa bahay namin ng may kumpiyansa at maliwanag na mga mata. Parang ipinanganak na para maging mabuting asawa at ina. Noon ay naisip ko kung gaano ako kaswerte sa hipag. Pagkaalis ni Araceli sa palengke, naiwan akong nakaupo. Walang malay na mahigpit ang hawak sa mantel. Ang tawag ni Ivan ang nagbalik sa akin sa maliliit na detalyeng dating normal lang. May mga araw na alis si Araceli. Sasabihin pupunta sa palengke o kaibigan. Pero pagbalik niya parang ibang tao. Minsan sobrang tamis. Yakap-yakap si Mateo at kinakantahan bago matulog. Pero may ibang araw, masungit at sisigawan ako kahit nakalimutan ko lang ibalik ang asin sa lugar nito. Noon ay inaakala ko mood swings lang ng kabataan. Ngayon hindi na ako sigurado. Parang buhol ang puso ko na para bang may gumugulo sa mga alaala kung matagal ko nang pinahahalagahan. Naalala ko minsan ilang buwan na ang nakaraan. Gumamit si Araceli ng kanang kamay para sulat ang listahan ng bibilhin. Matuwid at malinis ang sulat niya. Pero kinabukasan, nakita ko siyang gumagamit ng kaliwa at mas gusot ang sulat na parang hindi sanay. Tinanong ko, kailan ka pa natutong magsulat sa kabila, anak? Tumawa siya at mabilis na sumagot. Nagpra-practice lang po, Nay. Tumango ako noon nang walang iniisip. Pero ngayon, matulis na ang detalyeng iyon sa isip ko. Nalulunod ako sa mga iniisip nang marinig ko ang pagbukas ng pinto. Tumakbo papasok si Mateo. Tumatalon ang bag sa likod. Niyakap niya ako ng mahigpit at masiglang sinabi, Lola, pinuri ako ng teacher ngayon kasi magaling akong magdrawing. Hinaplos ko ang ulo niya, pinilit ngumiti, pero mabigat pa rin ang dibdib ko. Umupo si Mateo at kinuha ang notebook para ipakita. Lola, tignan mo po. Kahapon tinulungan ako ni Mama sa homework gamit ang kanang kamay. Maganda ang sulat. Pero ngayon, kaliwa na, pangit na ang sulat. Itinuro niya ang 2 pahina. Maganda ang isa, gusot ang isa. Tumingin ako sa sulat at bumagsak ang puso ko. Busi lang siguro ang mama mo ngayon. Pagod, sabi ko para itago ang gulo sa isip. Pero tumingala si Mateo nang may inosenteng mga mata.
Lola, ang weird ni Mama. Minsan sobrang yakap niya sa akin. Pero minsan hindi man lang ako tinitingnan. Parang panibagong saksak ang mga salita ng apo ko. Niyakap ko siya para aliwin. Pero magulo ang isip ko. Biglang tumunog ang doorbell. Bumangon ako, binuksan ang pinto, at nakita ko si Aling Helen, kapitbahay ko. May hawak na plato na ibinigay sa kanya ni Araceli kahapon. Ngumiti siya nang may pagtataka sa mata. Stella, ang bait talaga ng hipag mo. Pero kahapon napansin ko ibinigay niya sa akin ang plato gamit ang kaliwa. Sabi mo ka ng kamay siya, di ba? Nakakapagtaka. O baka ambidextrous siya. Pinilit kong ngumiti at sumagot. Baka nga po, Helen. Gusto niyo po pumasok, magkap tayo. Tumango siya at pumasok. Pero ang sinabi niya, parang tinik na nakatanim sa akin. Hindi lang pala ako. Napansin din ng kapitbahay ang pagkakaiba. Nagserve ako ng kape at nagkwentuhan. Pero pagkaalis niya, bumagsak ulit ako sa sofa, kamay ko sa dibdib. Parang nagyayelo ako. Para bang gumuho ang mundo sa akin. Nang hapon na iyon, lumabas ako sa hardin na may tabo. Sinubukang pakalmahin ang sarili sa pagdidilig sa mga rosas na matagal ko nang inaalagaan. Pagsapit ng dapit hapon, humaba ang anino ng mga puno sa bakuran. Pero hindi pa rin mapakali ang kaluluwa ko. Ang mga salita ni Mateo, ni Aling Helen, at ang matigas na boses ni Ivan sa telepono. Umiikot sa isip ko na parang mga batong itinapon sa tahimik na lawa, gumagawa ng alon na hindi tumitigil. Nagdidilig ako, pero wala ang isip ko roon. Nagtanong ako sa sarili, matanda na ba talaga ako para hindi mapansin ang kakaiba sa mismong bahay ko? O sinadya ko lang nabulag para maniwala sa masayang pamilya na pangarap ko? Bumalik si Araceli mula sa palengke, dala ang bayong. Pero napansin ko, kaliwa ang hawak niya sa bayong. Naalala ko ng perpekto na palaging kanang kamay ang gamit ni Araceli. Mula sa paghiwa ng gulay hanggang sa pagsusuklay kay Mateo. Nakatayo ako roon habang nilalagay niya ang bayong sa mesa sa kusina. At mahinang tinanong, ano ang binili mo, Araceli? Pinilit kong natural ang boses, pero lumalaki ang hinala sa loob ko. Ngumiti siya at magalang na sumagot, kamatis, wansoy, at sariwang isda po. Nay, gagawin ko ang inihaw na bangus na gusto nyo. Okay lang po ba? Malambot ang boses niya tulad ng dati. Pero hindi ko maiwasang mapansin ang kamay niya. Kaliwa. Hindi, kanan pala. Tumango ako at tumalikod. Nagkunwaring naglilinis ng mesa. Pero malakas ang tibok ng puso ko. Nag-iimagine lang ba ako? O may sinasabi talaga ang maliliit na detalyeng ito? Sa hapunan, magkakasama kaming lahat sa mesa. Pagod si Steven pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho. Pero ngumiti pa rin kay Mateo at tinanong kung kumusta ang school. Kumain si Araceli ng dahan-dahan, mahinhin, at minsan tinawag si Steven. Honey, next week ang ETA, mag-leave ka ha. Tiningnan ko siya, hinintay na makita ang hipag na ipinagmamalaki ko. Pero sa isip ko, naririnig ko pa rin ang boses ni Ivan. Nakaupo sa first class kasama ang mayamang lalaki. Kinagat ko ang labi ko, sinubukang lunukin ang sakit, pero parang bato sa lalamunan. Makalipas ang 3 araw, iba na ang lahat. Nahulog ang baso ng tubig ni Mateo sa hapunan. Natapon sa mantel. Mabilis kong kinuha ang basahan para punasan. Tumawa pa, okay lang anak, ingat na lang next time. Pero si Araceli na nakaupo sa harap niya. Biglang nagsalubong ang kilay at matinis na sinabi, Mateo, bakit ang clumsy mo? Mag-ingat ka nga. Natigilan ako at tiningnan si Steven. Nagsalubong din ang kilay niya at mahinang sinabi, Araceli, aksidente lang yon. Humarap siya ng may galit sa mata. Lagi mo siyang depensahan. Ako pa ang kontrabida sa bahay na ito. Nabigat ang hangin sa mesa. Yumuko si Mateo, umiyak ang mga mata. Niyakap ko siya. Ramdam ko ang malalim na sakit. Ilang araw pa lang ang nakalipas. Matamis pa siyang nagpaalala kay Mateo tungkol sa school. Pero ngayon parang ibang tao na. Nakaupo ako sa tabi niya. Tahimik na pinagsama-sama ang mga piraso sa isip ko. Ngayon masungit siya. Noong isang araw sobrang tamis. Ngayon kaliwa ang gamit. Noong isang araw kanan. Unti-unti nang nagsasalansan sa isip ko ang maliliit na pagkakaiba na parang puzzle na hindi pa buo. Sinabi ko sa sarili na kailangang pakalmahin ko ang sarili. Pero tuwing titingin ako kay Araceli, nakikita ko na lang ang estranghero na para bang hindi siya ang hipag na kasama ko ng maraming taon. Makalipas ang ilang araw, hinatid ko si Mateo sa school. Hawak niya ang kamay ko habang naglalakad sa dating bato-batong kalsada. Bigla siyang tumigil, tumingin sa akin at malungkot na sinabi, Lola, kahapon tinuruan ako ni Mama magsulat, ang pasyent niya. Maganda ang sulat niya, pero ngayon ayaw niya man lang tignan ang homework ko. Sabi niya gawin ko na lang mag-isa.
Lumuhod ako para makatingin sa malinaw niyang mga mata, at parang binasag ang puso ko. Busi lang ang mama mo, anak. Huwag kang malungkot, sabi ko pero nanginginig ang boses. Tumango si Mateo, pero puno pa rin ng lungkot ang tingin niya. Niyakap ko siya, ramdam ang malaking kawalan ng lakas. 7 taong gulang pa lang siya. Paano niya maiintindihan ang bagay na hindi ko pa rin maunawaan? Gabi na, naupo ulit kami sa hapunan. Biglang kinuha ni Araceli ang maliit na notebook sa bag at nagsulat gamit ang kaliwang kamay. Si Steven na naglalagay ng kanin, biglang natawa. Hoy, kailan ka pa natutong magsulat sa kaliwa? Ang weird tingnan. Natigilan si Araceli na may sapilitang ngiti sa labi. Nag-experiment lang, honey. Mabilis niyang itinago ang notebook. Pero nakita ko ang kidlat ng takot sa mata niya. Umiling si Steven at hindi na nagsalita. Pero alam ko napansin niya rin ang kakaiba. Nakaupo ako roon, mahigpit ang hawak sa kutsara. Pinilit na manatiling blangko ang mukha. Pero unti-unting lumalaki ang duda na parang mabagal na apoy. Isang umaga, kumuha ko ng walang laman na garapon ng rekado at tumawid sa dating batu-batong kalsada papunta sa bahay ni Aling Helen. Ilang linggo na ang nakaraan nang manghiram si Araceli para sa sausawan. Kumatok ako at binuksan niya ng may pamilyar na ngiti. Stella, tuloy ka. Magkape tayo, sabi niya habang may basahan pa sa kamay. Ibinigay ko ang garapon, akalain na alis na ako. Pero hinila niya akong maupo sa kahoy na upuan sa kusina niya. Mainit ang lugar, amoy bagong pritong kape, pero hindi ako mapakali. Tiningnan ako ni Aling Helen nang may duda sa mata at binaba ang boses. Stella, huwag ka sana magalit sa sasabihin ko. Nagbago ba ang ugali ng hipag mo? Isang araw ang sweet niya sa akin. Tinatanong pa ang mga anak ko. Pero kahapon, dumaan siya rito. Kinawayan ko, ni hindi man lang ako pinansin. Para bang hindi niya ako kilala. Parang isa pang bato sa magulong lawa ng puso ko, ang sinabi ni Aling Helen. Pinilit kong ngumiti at sumagot. Nasa isip lang siguro siya, Helen. Alam niyo naman ang mga kabataan ngayon. Pero magulo ako sa loob. Alam ko hindi lang tsismis si Aling Helen. Sensitive siya at laging napapansin ang detalyeng hindi napapansin ng iba. Kung napansin niya rin ang kakaiba kay Araceli, hindi na imahinasyon ko lang ito. Matagal pa akong nanatili, uminom ng malamig ng kape, at nagpaalam ng mabigat ang puso. Habang pauwi, dumaan ako sa panaderya ni Mang Tony kung saan palagi akong bumibili ng tinapay para kay Mateo. Nasa counter si Mang Tony at ngumiti nang makita ako. Aling Stella, ano po sa batang champ ngayon? Nanghingi ako ng ilang piraso, at bigla siyang nagtanong, kayo po ang nanay ni Steven, di ba? Dumating ang asawa niya noong isang araw. Ang bait. Pinuri pa ang tinapay ko. Pero kaninang umaga, dumating siyang nakasimangot. Bumili lang ng tinapay, ni salamat wala. Umalis na lang. Natigilan ako, mahigpit ang hawak sa handle ng bag. Pagod lang siguro siya, Tony. Sagot ko nang nanginginig ang boses. Mabilis akong nagpasalamat at umalis. Parang isa pang saksak ang sinabi ni Mang Tony. Lalong lumalim ang duda sa loob ko. Pagdating ko sa bahay, nagtiya ako at naupo sa balkon. Mahinang humahangin, dala ang amoy ng rosas sa hardin. Tumingin ako sa kalsadang papuntang palengke, kung saan palaging dumadaan si Araceli. Biglang nakita ko siyang pauwi, dala ang supot ng pinamili, pero tuyo ang boses na bumati. Magandang hapon po, Nay. Walang ngiti, walang saya tulad kahapon nang magyabang pa siya na nakadiscount sa Wansoy. Tumango ako at mahinang sumagot. Nakauwi ka na pala. Pero sa loob, mas lalo ko siyang pinagmamasdan. Ang blusa niya ngayon navy blue eh. Iba sa puting blusa nang umalis siya. Mahina kong tinanong, bakit ka nagpalit ng blusa? Natigilan si Araceli ng isang segundo at mabilis na sumagot. Ay, nadumihan po kaya nagpalit ako. Ngumiti siya ng kalahati at nagmamadaling pumasok sa kusina. Naiwan ako roon na hawak ang tasa ng tsa. Parang may bato na nakadagan sa dibdib. Ang sinabi ni Aling Helen, ni Mang Tony, at ang sagot sa akin ni Araceli. Lahat ay nagpipilit na itigil ko na ang pagbulag-bulagan. Gabing iyon magkakasama ulit kami sa hapunan. Masigla si Mateo na nagkukwento tungkol sa school. Pero napansin ko si Araceli tumango lang ng walang sagot, hindi tulad ng dati. Nang tanungin ni Steven, tapos ka na bang kumain para maklear na ni Mama ang plato? Biglang humarap sa akin si Mateo ng inosente pero may sakit sa boses. Lola, hindi ako kinantahan ni Mama matulog kahapon. Pero noong isang araw kinanta niya ang Cielito, Lindo, na palagi mong kinakanta sa akin. Ang ganda. Tiningnan ko si Araceli na naglalagay ng pagkain na parang walang narinig. Pero parang karayom sa puso ko ang sinabi ni Mateo. Ang kundiman na iyon,
ang Cielito Lindo na kinakanta ko, kina Steven at Ivan. Kami lang ni Araceli ang nakakaalam sa bahay na ito. Kaya bakit kinanta niya kahapon, pero hindi ngayon? Bakit nagbabago siya ng ganoon kabilis? Tumayo ako para magligpit ng plato. Pero wala na ang isip ko roon. Naalala ko ang mga pagkakataong alis si Araceli na pupunta raw sa kaibigan. Pero uwi ng may kakaibang tingin. Minsan may dala siyang bulaklak, sabi regalo ng kaibigan. Pero minsan magagalit siya kapag tinanong ko, saan ka galing ngayon at gabi ka na nakauwi? Noon ay inaakala ko maliliit na bagay lang. Pero ngayon parang piraso na mas malaking lihim. Ayoko maniwala na may tinatago sa akin si Araceli. Pero bawat salita, bawat galaw niya ay nagdudulot ng duda. Gabing iyon, pagkatapos maglinis ng kusina, naupo ako sa mesa at kinuha ang lumang notebook mula sa drawer. Nanginginig ang kamay ko habang sinusulat ang unang linya. 3 oras yem umalis si Araceli sa palengke. 6 oras yem nakauwi na suot ang blue na blusa. Masungit ang pakikitungo. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ko. Pero alam ko hindi ko na kayang magkunwaring walang nangyayari. Patuloy akong sumulat. Kahapon kinantahan si Mateo matulog, malambot. Gayon malamig, hindi kinanta. Bawat salita ay mabigat na haplos. Para bang inililok ko ang hinala ko sa katotohanan. Puno na ng tala tungkol kay Araceli ang lumang notebook ko. Bawat linya ay piraso ng duda ko. Para bang gumuguhit ako ng larawan na ayaw ko pang tingnang mabuti. Naiwan akong nakaupo sa kusina. Mabigat ang puso habang tinitingnan ang notebook. Hindi ko na kayang itago sa sarili ko ang lahat ng ito. Parang alon na tumataas at bumababa. Iniiwan akong nag-iisa sa gulo ko. Kailangan ko ng may makausap, may makaintindi sa akin, walang huhusga, walang agad magdedesisyon. Agad kong naisip si Carol, matalikong kaibigan na kasama ko mula pa noong kabataan. Noon tamang magkukumot kami sa ilalim ng puno at magkwentuhan ng buhay. Kinuha ko ang telepono, nanginginig ang boses. Carol, libre ka ba mamayang hapon? Sa dating coffee shop tayo sa kanto. May kailangan akong ikwento. Agad siyang pumayag, mainit pa rin ang boses tulad ng dati. Stella, alam ko may problema. Hintayin mo ako, parating na ako. Nakaramdam ako ng kaunting ginhawa, pero mabigat pa rin ang dinadala ko. Nagsuot ako ng lumang shawl at lumabas patungong maliit na coffee shop sa kanto, kung saan madaming alaala kaming dalawa ni Carol. Pareho pa rin ang lugar, madilim ang kahoy na mesa at amoy bagong pritong kape. Pumili ako ng mesa sa sulok kung saan maliwanag ang ilaw para walang makarinig. Nakaupo ako roon, yakap-yakap ang mainit na tasa ng kape, pero malamig ang kaluluwa. Nagtaka ako kung paano ko sasabihin sa kanya ang lahat ng hinala ko. Paano ko aminin na pinagdududahan ko ang sarili kong hipag. Dumating si Kaol na suot ang lice sweater at may dala pang supot ng gulay. Umupo siya at tinitigan ako ng diretso ng may talas pero mapagmahal na tingin. Stella, sa mukha mo pa lang, alam kong malaki ang problema. CJ, ilabas mo na. Ano ang bumabagabag sa'yo? Huminga ako ng malalim, pinipilit na huwag mabasag ang boses. Pero bawat salita, nahihirapan akong ilabas. Isinalaysay ko sa kanya ang buod. Ang tawag ni Ivan mula sa airport, ang pasaporte ni Araceli, ang babaeng kamukhang-kamukha niya sa eroplano. At lahat ng maliliit na detalyeng naitala ko mula sa pagpalit ng kamay sa pagsusulat hanggang sa biglaang pagbabago ng mood niya. Kinuha ko ang notebook sa bag at ibinigay sa kanya. Tingnan mo, lahat na isulat ko rito. Hindi ko alam kung nag-iimagine lang ako. Pero hindi na ako pwede Carol. Binuklat ni Carol ang mga pahina ng may nakakunot na no. Dahan-dahan niyang binasa ang nanginginig kong sulat. Napansin mo talaga lahat, Stella. Seryoso niyang sabi. Tuwing alis at bumabalik siya, parang ibang tao. Ano sa tingin mo ang totoo? Umiling ako, mahigpit ang hawak sa tasa ng kape. Hindi ko alam, Carol. Takot lang ako. Takot na may tinatago si Araceli. Takot na magkawatak-watak ang pamilya ko kung lalim pa ang huhukayin ko. Pero hindi ko na kayang tumigil. Kailangan ko malaman ang katotohanan. Para kay Steven, kay Matthew. Inilagay ni Carol ang tasa sa mesa at tiningnan ako ng may determinasyon. Hindi madaling lokohin ang babae, Stella. Ano ang sinasabi ng kutob mo? Sigurado akong may kakaiba rito. Dapat mong alamin hanggang dulo. Nagdalawang isip ako at bumulong na ang boses. Paano kung nagkakamali ako? Paano kung masaktan ko si Steven? Matalim akong pinutol ni Carol. Pakinggan mo ang kutob mo. Kung hindi mo alamin ang totoo, habang buhay ka mabubuhay sa duda, at hindi mo mapoprotektahan si Mateo at si Steven. Sa mismong sandaling iyon, pumasok sa coffee shop si Aling Marie, ang nagtitinda ng gulay sa palengke na kilala ko.
Nakita niya ako at ngumiti. Aling Stella, naku. Noong isang linggo, nakita ko ang hipag mo sa palengke. Ang bait. Bumili pa ng extra na wansoy. Pero kanina, dumaan ulit siya. Seryoso ang mukha. Ni hindi man lang bumati. Bumili lang ng gulay at umalis. May problema ba sa hipag mo? Pinilit kong ngumiti at sumagot. Pagod lang siguro, Marie. Pero sa loob, parang lumulubog ako. Isa pang taong napansin ang kakaiba kay Araceli. Nagpasalamat ako kay Aling Marie, pinanood siyang umalis, at humara ulit kay Carol. Nakikita ang takot sa mata ko. Hinawakan ni Carol ang kamay ko, at lumambot ang boses niya. Kita mo, Stella, hindi lang ikaw. Napapansin din ng iba. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Ituloy mo ang pagsusulat, at kung kailangan, sundan mo siya. Hindi para saktan, kundi para protektahan ang pamilya mo. Tumango ako, pero bumigat ang puso ko. Alam ko tama si Carol, pero ang ideya na sundan ko ang sarili kong hipag ay parang pagtataksil sa pamilya. Buong buhay ko inilaan ko sa pag-aalaga ng tahanan na ito. At ngayon kailangan kong gawin ang hindi ko kailanman naisip. Imbestigahan ang isa sa amin. Nang hapon na iyon, nakauwi ako, magulo pa rin ang isip. Lumabas si Araceli, dala ang pamilyar na pulang bayong. Nay, sa palengke lang ako saglit. Malambot niyang sabi. Tumango ako, pero pagkasira niya sa likod ng gate, binuksan ko ang notebook at sumulat. 3 oras umalis si Araceli sa palengke dala ang pulang bayong. Normal ang pakikitungo. Nanatili akong nakatitig sa oasan. Binibilang ang bawat minuto. 6 oras nakauwi si Araceli, pero asul na ang bayong na hawak niya. Nagulat ako at tinanong, nagpalit ka ba ng bayong? Ngumiti siya at mabilis na sumagot. Po, nasira kasi ang isa, pinahiram ng kaibigan. Tumango ako, pero nanginginig ang kamay ko habang idinadagdag sa notebook. Nakauwi 6 oras dala ang asul na bayong, medyo nagmamadali ang boses. Nagsasalansan na ang mga tala ko. Bawat linya ay hagbang palapit sa katotohanan. Pero hagbang din palayo sa dating ina na marunong lang magmahal at magtiwala. Sa weekend, maagang umalis si Steven para sa overtime. At nasa school activity si Mateo. Tahimik ang bahay, kami lang ni Araceli. Naglilinis ako ng mesa sa dining. Sinubukang abalahin ang sarili para itaboy ang mga duda na kumakain sa akin. Pero bumaba si Araceli mula sa kwarto suot ang maputlang yellow na floral dress. Sariwa tulad noong unang buwan ng kasal nila. Nay, sa palengke lang ako saglit. Malambot niyang sabi. Kinuha niya ang karaniwang bayong at umalis. Tumango ako ng nakangiti, pero sa loob may boses na nagsasabi, sundan mo, Stella. Hanapin mo ang katotohanan. Hindi ako nagdalawang isip. Kinuha ko ang lumang shawl, itinaklob sa ulo para medyo matakpan ang mukha. At tahimik na lumabas, pinapanatili ang distansya kay Araceli. Mainit ang araw, pawis na pawis ang likod ko, pero hindi ko inalintana. Gusto ko lang malaman kung saan talaga siya pupunta. Ano talaga ang ginagawa niya? Mabilis na naglalakad si Araceli sa dating batu-batong kalsada papuntang palengke. Pero biglang, imbis na kumaliwa tulad ng dati, kumaliwa siya sa isang eskinita sa likod ng barangay ng mga manggagawa. Matatanda ang mga bahay, magkakadikit, kupas ang pintura at kalawangin ang bubong na yero. Bumagal ako, malakas ang tibok ng puso. Nagtatago sa mga bisikletang nakaparada sa bangketa. Hindi siya lumingon. Tuloy lang siya sa paglakad. Pumasok siya sa mas makitid na eskinita, kung saan, halos hindi na umabot ang sikat ng araw. Nagtago ako sa likod ng tindahan ng mekaniko, kung saan may lalaking abala sa paghigpit ng tornilyo. Nakita ko si Araceli na tumigil sa harap ng lumang kahoy na pinto. Mahinang kumatok, at pumasok sa kanawala. Nakatayo ako roon, hingal na hingal, umiikot ang ulo. Ano ang ginagawa ng hipag ko rito? Hindi ito palengke o bahay ng sinabi niyang kaibigan. Gusto kong lumapit, kumatok, at direktang tanungin, pero parang nakapako ang paa ko sa lupa. Natatakot ako sa katotohanan. Natatakot na masira ang lahat sa matutuklasan ko. Sa huli, tumalikod ako at umuwi, puno ng tanong, mas mabigat ang bawat hakbang. Kakabukas ko pa lang ng gate nang mapatigil ako. Si Araceli nakstanding sa kusina. Naghihiwa ng gulay suot ang puting blusa. Ganap na iba sa floral dress na suot niya kanina. Nakakunot ang noo at malamig. Matalim ang mga mata nang tingnan ako. Saan ka galing, Nay? Bagong dating ka pa lang. Natigilan ako, tuyo ang bibig, hindi makapagsalita. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas. Nakita ko siyang pumasok sa eskinita, suot ang yellow dress. Paano siya nakabalik ng ganoon kabilis? At ang blusang ito. Nautal akong sumagot. Naglaglakad lang ako, ganon.
Tumango si Araceli nang walang sinabi. Pero ang tingin niya nagpadala ng lamig sa likod ko. Umakyat ako sa kwarto ko na nagkukunwaring may kukunin. Pero para lang makalayo sa tingin na iyon. Para pakalmahin ang puso kong malakas ang kabog sa dibdib. Gabing iyon, nakaupo akong nagtatah ng tumakbo, papasok si Mateo sa kwarto ko. Pulang-pula ang pisngi sa paglalaro sa labas. Niyakap niya ang binti ko, humihikbi. Lola, sinigawan ako ni Mama kanina kasi nahulog ko lang ang lapis. Hindi katulad kahapon. Kahapon ang bait niya, niyakap pa ako. Kinarga ko si Mateo, hinaplos ang ulo, pero sa loob parang nasusunog ako. Pagod lang ang mama mo, anak. Huwag kang malungkot, sabi ko pero nanginginig ang boses. Itinago ni Mateo ang mukha sa balikat ko at bumulong. Lola, gusto ko ang mama kahapon. Mas hinigpitan ko ang yakap. Malapit nang tumulo ang luha. Parang panibagong saksak sa akin ang sinabi ng apo ko. Gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakadapa ako sa kama ng bukas ang mga mata. Nakatitig sa kisam. Paulit-ulit ang mga larawan sa isip ko. Si Araceli sa floral dress na pumapasok sa eskinita. Si Araceli sa puting blusa na nakatayo sa kusina. At ang boses ni Ivan. Nasa flight ko siya. Kinuha ko ang notebook sa drawer at sumulat ng isang pangungusap. Hindi ko maniwala sa sarili ko. Baka hindi isa ang tao. Parang sumpa ang pangungusap na iyon at pinapanginig ako. Kinabukasan, nagpa siya akong bumalik sa eskinita na iyon. Hindi ko na kayang tiisin ang duda. Kinuha ko ang family picture na nakasabit sa sala. Yung ngiting-ngiti si Araceli sa tabi ni Steven at Mateo. Mahigpit kong hinawakan at lumabas ng bahay. Determinado pero natatakot. Pareho pa rin ang eskinita. Tahimik at madilim. Huminto ako sa tabi ng ihawan kung saan may ginang na nagpapaypay sa uling. Ipinakita ko ang larawan at tinanong, pasensya na po, nakita niyo na ba ang babaeng ito rito? Tiningnan niya ng mabuti at itinuro. Ay naman. Palagi siyang pumaparito at umaalis sa bahay 14 na, yung doon po. Nagpasalamat ako. Malakas ang tibok ng puso sa lalamunan. At diretso akong naglakad sa bahay na iyon. Lumitaw sa harap ko ang bahay 14 na may mansang peder. Kupas na kahoy na pinto. At paso na may nalantang rosas sa bintana. Nakatayo ako roon, nanginginig ang kamay, parang huminto ang buong mundo kasama ko. Kumatok ako, at bawat katok parang martilyo sa dibdib ko. Binuksan ang pinto, at natigilan ako. Sa harap ko ang babaeng kamukha na kamukha ni Araceli. Mula mukha hanggang katawan, hanggang mahabang itim na buhok. Ang tanging pagkakaiba ang takot sa mata, at nanginginig na kamay habang hawak ang basahan. Nautal akong nagsalita. Araceli. Natigilan ang babae, hinigpitan ang hawak sa basahan, at sinubukang isara ang pinto. Pero sa sandaling iyon, may isa pang boses na narinig mula sa loob. Malambot pero matatag. Isidora, huwag ka nang magtago. Alam mo namang mali ito. Tumingala ako at nakita kong lumabas mula sa sulok ang isang babae. Nakatayo mismo sa likod ng kamukha ni Araceli. Payat siya, nakabunang buhok at may matalino pero mabait na tingin. Tiningnan niya ako at bahagyang ngumiti. Stella Reyes po ako, kasama ni Isidora sa bahay. Aling Stella. Pasok po kayo. Panahon na para malaman nyo ang totoo. Huminga ako ng malalim, pinipilit na huwag manginig ang tuhod, at pumasok sa maliit na bahay na yero ang bubong. Mansado ang peder, basag ang sementadong sahig, at mahinang amoy ng disinfectant ang nakapalibot. Sa isang sulok, mahinang umuubo ang matandang lalaki na nakahiga sa lumang kama na may punit na kumot. Pakiramdam ko pinipiga ang espasyo. Pero naglakad pa rin ako at umupo sa upuang kahoy na itinuro ni Lucy. Yumuko ang babaeng kamukhang kamukha ni Araceli at halos bulong na ang boses. Pasensya na po. Hindi po ako si Araceli. Isidora po ang pangalan ko. Tiningnan ko siya, magulo ang isip, hindi makapagsalita. Isidora. Banyaga ang pangalan. Pero pamilyar na pamilyar ang mukha. Pinisil ko ang mga kamay ko. Pinilit matatag ang boses. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit kamukhang kamukha mo ang hipag ko at bakit lumilitaw ka sa bahay ko. Tumingala si Isidora, puno ng sala ang mga mata, pero hindi agad sumagot. Sa halip, umupo si Lucy sa tabi niya. Nagbuhos ng tubig mula sa lumang pitsel na plastik at nagsimulang magsalita. Mahiya po si Isidora, Aling Stella. Kalmado at malinaw ang boses niya. Mga ampon na magulang niya ang may sakit. Lalo na ang tatay na nakahiga roon. Ilang taon na ang nakaraan. Aksidente niyang nakilala si Araceli sa palengke. Magkamukha sila, at ginamit iyon ni Araceli. Iminungkahi niya kay Isidora na magkunwaring siya. Palitan siya kahit ilang oras lang kapag kailangan. Ayaw po ni Isidora,
Pero malaki ang binabayad ni Araceli. At kailangan ng pamilya niya ng pera sa gamot. Tiningnan ko si Isidora at nakayuko ang ulo. Mahigpit na mahigpit ang hawak sa basahan hanggang pumuti ang mga kuko. Palitan para saan? Pigil ko, puno ng hindi paniniwala. Bakit kailangan ni Araceli ng taong magpapanggap na siya? Tumingala si Isidora. Nanginginig ang boses. Hindi ko po alam lahat, Aling Stella. Sasabihin niya lang sa akin, dito ka lang sa bahay ilang oras. Gumawa ka ng mga bagay tulad ng palengke, alagaan ng bata, at bibigyan niya ako ng pera, malaking pera, sapat sa gamot ng magulang ko. Hindi po ako nangahas magtanong pa. Yumuko siya, at nagsimula ng tumulo ang luha sa pisngi. Tiningnan ko siya, masikip ang dibdib. Lahat ng kakaibang detalyeng nakalipas na buwan, biglang nagkaroon ng saysay. Ang pagpalit ng kamay sa pagsusulat, ang ugali na minsan matamis minsan masungit, ang boses na minsan malambot minsan malamig. Lahat ay akma na, parang huling piraso ng puzzle na ayaw ko sanang makita. Nagpatuloy si Lucy nang matalas ang tingin. Hindi ko po sigurado kung makakatulong. Pero minsan nakita ko si Araceli kasama ang isang lalaking elegante. Charles ang pangalan. Narinig ko nang tinatawag nila ang isa't isa ng sweet sa isang coffee shop. Si Isidora naman nakaabang sa labas ng kotse. Walang kaalam-alam. Sa oras na iyon, parang sinaksak sa puso ko ang pangalang Charles. Naalala ko ang sinabi ni Ivan. Nakaupo sa first class kasama ang mayamang lalaki. Parang umikot ang maliit na kwarto sa paligid ko. Pinilit kong manatiling kalmado. Pero nanginginig ang kamay ko na nahulog ang baso ng tubig. Nagmadali si Lucy para punasan. Pero umiling lang ako. Nabibilaukan ang boses ko. Niloloko ni Araceli ang pamilya ko. Nabasag si Isidora. Umiyak ng umiyak. Pasensya na po talaga, Aling Stella. Ayaw ko po makasakit ng iba. Gusto ko lang mailigtas ang magulang ko. Tiningnan ko ang babaeng ito na kamukhang-kamukha ni Araceli. Pero puno ng sakit at pagsisisi ang tingin. Gusto ko sanang magalit. Gusto ko sanang sumigaw. Pero tiningnan ko si Isidora. Awa lang ang naramdaman ko. Hindi siya ang utak. Piraso lang siya sa laro ni Araceli. Lahat ay guguho sa harap ko. Tumayo ako. Pinilit matatag ang boses. Isidora, alam mo ba kung nasaan si Araceli? Alam mo ba kung ano ang ginagawa niya kapag pinapapanggap ka niya? Umiling si Isidora, umiyak pa rin. Hindi ko po alam, Aling Stella. Sasabihin niya lang gawin ko ang hiniling niya at babayaran niya ako. Hindi po ako nangahas magtanong pa. Nilagay ni Lucy ang kamay sa balikat niya para aliwin at humarap sa akin. Aling Stella, alam ko masakit ito sa inyo, pero biktima rin si Isidora. Wala siyang ibang pagpipilian. Tiningnan ko ang buong simpleng bahay. Narinig ang mahinang boses ng lalaking nakahiga. Naintindihan ko ang desperasyon ni Isidora. Pero hindi nito nabura ang pakiramdam ng pagtataksil. Pinisil ko ang kamao, pinipigil ang luha. Hindi kita sinisisi, Isidora. Pero kailangan ko malaman ang totoo. Kailangan kong protektahan ang anak ko at apo ko. Tumayo ako na parang guguho ang mundo sa akin. Salamat, Lucy, sa pagsasabi ng totoo. Babalik ako. Lumabas ako ng bahay, at ang maliwanag na araw sa labas ay nakakasilaw. Pero malamig ang puso ko. Kinabukasan, bumalik ako sa maliit na eskinita kung saan naging obsesyon ko ang mansadong peder at kupas na pintong kahoy. Mainit pa rin ang araw, pero malamig sa loob ko. Para bang may malamig na hangin ng hindi pa natapos na duda. Kumatok ako sa pinto ng number 14 na. Mahigpit ang hawak sa family picture na parang anting-anting na magbibigay sa akin ng lakas para harapin ang katotohanan. Sa pagkakataong ito, hindi na gaanong natatakot si Isidora. Binuksan niya ang pinto ng may mahiyain, pero kalmado ng tingin at inaya akong pumasok. Aling Stella, inaasahan ko na po kayo. Tuloy po. Maliit pa rin ang bahay na may amoy ng disinfectant at mahinang ubo ng lalaki sa kama. Naupo ako sa lumang upuan na kahoy at tiningnan si Isidora. Suot niya ang simpleng blusa, nakabun ang buhok. Mukhang pagod pero hindi natakot. Huminga ako ng malalim at mahinang sinabi, Isidora, gusto ko makilala ang nanay mo. Kailangan ko pang maunawaan ito. Tumango si Isidora at inakay ako sa sulok kung saan nakahiga ang sobrang payat na babae na may ganap na puting buhok. Malabo ang mga mata na nakatitig sa kisam. Si Aling Jones, inaampon ni Isidora. Hinawakan ko ang mahina niyang kamay at nagpakilala. Stella Reyes po, nanay ni Steven, asawa ni Araceli. Tiningnan ako ni Aling Jones, hirap sa paghinga, at mahinang sinabi, hindi ko anak sa dugo si Isidora. Inampon ko siya noong bagong silang pa. Parang martilyo sa ulo ko ang mga salita niya. Natigilan ako,
Bumibilis ang tibok ng puso. Pero pinilit kong manatiling kalmado ang boses. Pakikwento po niyo kung paano nangyari. Umuubo siya at dahan-dahang nagsimulang magkwento ng istorya na hindi ko handa. Maraming taon na ang nakaraan. Nurse ako sa isang ospital sa maliit na bayan. Simula niya, nanginginig ang boses. May mahirap na pamilya na nagkaroon ng kambal. Sobrang hirap nila na hindi nila kayang buhayin pareho. Umiyak ang nanay. Sabi niya isa lang ang kaya niyang buhayin. Ang isa itatapon na lang. Nasaktan ang puso ko. Hindi ko matiis na itapon ang sanggol. Kaya inampon ko siya. Si Isidora iyon. Huminto siya para umubo ng malalim at tiningnan si Isidora nang may walang hanggang pagmamahal. Pinalaki ko siyang parang tunay ko. Pero alam ko laging hinintay niyang makita ang tunay niyang magulang. Wala akong maibigay sa kanya, kundi pagmamahal at bahay na ito. Nakaupo ako roon, mahigpit ang hawak sa gilid ng upuan. Umiikot ang ulo ko. Alam niyo po ba kung sino ang tunay na magulang ni Isidora? Ang tanong ko, nanginginig ang boses. Umiling si Aling Jones. Alam ko lang mahirap na pamilya sa kalapit na bayan. Hindi na ako nagtanong pa. Gusto ko lang may ligtas ang bata. Tiningnan ko si Isidora at nakayuko ang mukha. Tumutulo ang luha. Aling Stella, wala po akong alam tungkol sa tunay kong magulang. Sabi niya, nabibilaukan ang boses. Pero nang makilala ko si Araceli, naisip ko baka alam niya. Kamukhang-kamukha ko siya. Pero hindi niya sinabi kahit kailan. Nawalan ako ng hangin. Hiniling ko kay Aling Jones na ipakita ang lumang papeles niya. Umaasa na may makikita akong clue. Itinuro niya ang lumang kabinet na kahoy. Kinuha ni Isidora ang madilaw na sobre na papel at ibinigay sa akin. May kopya ng hospital papers sa loob kasama ang petsa ng kapanganakan ni Isidora. Binasa ko ng mabilis at parang tumigil ang puso ko. Eksaktong pareho ang petsa ng kapanganakan ni Isidora sa nakita ko sa papeles ni Araceli nang ikasal sila ni Steven. Mahigpit kong hinawakan ang dokumento nang nanginginig ang kamay at tiningnan si Isidora. Kayo ni Araceli ay kambal. Sabi ko, nawala ang boses. Nabasag si Isidora. Umiyak habang tinatakpan ang mukha. Kaya kapatid ko pala siya. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Bakit niya ako ginamit? Tiningnan ko siya. Giba ang puso ko. Naalala ko ang mga araw na dumating si Araceli sa bahay namin. Ningning ang ngiti at kumpiyansa. Para bang ipinanganak na para maging perpektong asawa at ina. Minahal ko siya. Naniwala ako na magbibigay siya ng kaligayahan kay Steven. Pero ngayon alam ko nang niloko niya hindi lang ang pamilya ko, kundi ginamit pa ang sariling kapatid. Ginawang double para itago ang mga lihim na hindi ko man lang kayang isipin. Tumayo ako, nilagay ang kamay sa balikat ni Isidora, at ang boses ko, kahit matatag, hindi maitago ang sakit. Isidora, simula ngayon hindi ko nahahayaang may gumamit pa sayo. Tutulungan ko ang magulang mo sa sakit nila. Pero kapalit noon, kailangan mo akong tulungan. Kailangan nating ilantad ang katotohanan ito para kina Steven at Matthew. Tumango si Isidora, umiyak pa rin. Tutulungan ko po kayo. Ayaw ko na ring mabuhay sa kasinungalingan. Tiningnan ko siya at nakita ang katapatan sa mata at sa unang pagkakataon. May sinag ng pag-asa sa gitna ng bagyo. Lumabas ako ng bahay at naglakad sa eskinita. Magulo ang kaluluwa. Dumaan ako sa maingay na palengke kung saan namimili at nagtatawanan ang mga tao. Pero sa isip ko, umalingaw-ngaw ang mga salita ni Aling Jones na parang kampana. 2 kambal, isa iniwan, isa pinalaki. Ating ngayon ang kanilang kapalaran ay nagtagpo sa pamilya ko. Nakauwi ako, magulo ang kaluluwa, parang bukirin pagkatapos ng bagyo. Ang katotohanan tungkol kina Araceli at Isidora, ang lihim ng kambal, ay bato na nakadagan sa dibdib ko. Nasa sangandaan ako na hindi ko handa harapin ang hipag ko, ang babaeng naglinlang sa aming lahat, at ilantad ang totoo, kay Steven at Matthew. Gabing iyon, tinawagan ko si Ivan. Matatag ang boses ko, kahit nanginginig ang puso. Ivan, kailangan mo nang umuwi bukas ng gabi. May mga bagay na kailangan mong linawin. Nagulat si Ivan. Naririnig ko ang pag-aalala sa boses niya. Nay, may malaking nangyari ba? Diretsong sagot ko. Umuwi ka lang, anak. Kailangan kita. At kung maaari, dalhin mo ang electronic passport ni Araceli. Hindi na siya nagtanong pa. Sabi lang niya, opo, Nay. Darating ako. Binaba ko ang telepono at naupo. Parang guguho ang buong mundo sa akin. Alam ko na ang gabing bukas ay isa na hindi makakalimutan ng sinuman sa pamilyang ito. Kinabukasan, maagang gumising ako at naghanda ng malaking hapunan ng pamilya. Naglagay ako ng puting mantel sa mesa. Naglagay ng kandila. Nagluto ako ng tsaling paborito ni Steven
at inihaw na bangus na lagi hinihingi ni Mateo. Gusto ko espesyal ang hapunang ito, hindi para ipagdiwang, kundi para magmarka ng before at after. Nasa kusina ako naghihiwa ng gulay, pero nasa ibang lugar ang isip ko sa pagitan ng madilim na eskinita at mga salita ni Isidora. Sinabi ko sa sarili na kailangang maging matatag ako para kina Steven at Mateo. Pero bawat hiwa ng kutsilyo parang hiwa rin sa puso ko. Dumating si Steven habang papagabi na, pagod sa trabaho. Nakita ang nakahandang mesa, nagulat siya. Ano ang ipinagdiriwang natin? Bakit ang daming pagkain, Nay? Ngumiti ako, pinilit na mukhang kalmado. Gusto ko lang magkasamang makapaghapunan tayong lahat ng masarap. Maupo ka na, anak. Pumasok si Araceli suot ang light blue na damit. Malambot ang ngiti, pero may kaba sa mata. Tumakbo si Mateo para yakapin ang paa ko. Lola, ang bango ng bangus. Hinaplos ko ang ulo niya, may bukol sa lalamunan. Alam ko na pagkatapos ng gabing ito, ang inosenteng ngiti ni Mateo ay hindi na magiging ganap na walang alalahanin. Naupo kami sa mesa, at sa una masigla ang usapan. Nagkwento si Steven tungkol sa trabaho. Masiglang nagkwento si Mateo tungkol sa drawing niya sa school. Tumango si Araceli, paminsan-minsan nagko-comment. Pero napansin ko nanginginig ang kamay niya habang hawak ang kutsara. Huminga ako ng malalim at nagbigay ng senyales kay Ivan, na naghihintay sa labas. Pumasok siya at kasunod niya si Isidora sa simpleng damit. Magkasing mukha ni Araceli, pero puno ng dalamhati ang tingin. Tahimik ang lahat sa mesa. Nalilito si Mateo na tumingin kay Araceli at kay Isidora at inosenteng nagtanong, bakit dalawa ang mama ko? Namutla si Steven, nahulog ang kutsara, at tumayo si Araceli na sumigaw. Ano itong kalokohan, Nay? Tumayo ako. Mahigpit ang hawak sa gilid ng mesa para hindi manginig. Maupo ka, Araceli. Mabagal pero matatag kong sabi. Kailangang linawin natin ang lahat. Nagsimula akong magkwento, at bawas salita sumasakit sa loob ko. Ang tawag ni Ivan mula sa airport nang makita niya siya sa flight papuntang France, kahit nasa bahay pa siya. Ang pagpalit niya ng kamay sa pagsusulat. Ang ugali niya, minsan matamis minsan masungit, at sa wakas, ang pagpunta ko sa eskinita kung saan nakilala ko si Isidora at natuklasan ang lihim ng kambal. Kayo ni Isidora ay magkambal. Sabi ko, diretso siyang tiningnan sa mata. Ginago mo ang kapatid mo para itago ang totoo. Sabihin mo sa amin kung ano ang totoo. Nanginginig si Araceli, maputla ang mukha. Sumigaw siya, sinubukang ipagtanggol ang sarili. Gawa-gawa niya lang yan para mapahiya ako. Paano mo nagawa to? Pero lumapit si Ivan at inilagay sa mesa ng malakas ang bunton ng papeles. Kopya ito ng electronic passport mo na may stamp papasok at palabas ng France. Matigas niyang sabi. Hindi ka pwedeng nasa bahay at nasa France ng sabay. Tiningnan ni Araceli ang mga papeles. Nakakuyom ang labi, walang masabi. Si Mateo, nakaupo sa tabi niya. Biglang sumingit ng inosente pero may sakit sa boses. Totoo po, Lola. Minsan anghel si Mama. Pero minsan masama talaga. Ayaw ko sa masamang mama. Parang panibagong saksak ang sinabi ng apo ko. At pinilit kong huwag umiyak. Mabigat ang hangin sa kwarto na parang hirap huminga. Tumango ako at nagbigay ng senyales kay Lucy, na bagong dating mula sa back door. Tumayo siya roon ng may matalas na tingin at sinabi sa lahat. Nakita ko si Araceli kasama si Charles Thompson. Tinatawag nila ang isa't isa ng sweet. At siya ang naggamit kay Isidora para magkunwari at lokohin ang pamilya. Humarap si Steven sa asawa niya. Nabibilaukan ang boses. Totoo ba, Araceli? Sabihin mo. Totoo ba? Matagal na katahimikan ni Araceli na kinagat ang labi at biglang sumigaw. Puno ng galit ang boses. Totoo. May lover ako. Sawang-sawa na ako sa buhay na mahirap na ito. Sawang-sawa na akong hipag sa bahay na ito. Si Charles ang nagbibigay sa akin ng buhay na 100 beses mas maayos. At ikaw, Steven, wala kang kwenta. Parang bombang sumabog ang mga salita niya sa kwarto. Natigilan si Steven. Nakakuyom ang kamao ng pumuti. Umiyak si Mateo at tumakbo para yakapin ako. Nanginginig ang boses. Lola, ano ang sinabi ni Mama? Niyakap ko siya ng mahigpit at tumulo ang luha sa pisngi ko. Tiningnan ko si Araceli ng giba ang puso. Nakatayo siya roon ng malamig ang tingin na walang kahit kaunting pagsisisi. Tumayo si Steven. Nanginginig ang boses. Araceli, talaga bang ganon ang tingin mo? Tumalikod siya at umalis ng walang sagot. Tahimik na nagsalita si Isidora na nasa gilid. Ete, hindi mo kailangang saktan sila ng ganyan. Tinulungan lang kita, pero hindi ko alam na hanggang dito ka. Tiningnan siya ni Araceli ng masama,
pero walang sinabi. Tumalikod lang siya at umalis. Sumara ang pinto ng malakas. Iniwan ang kwarto sa masakit na katahimikan. Pagkatapos ng gabing pagharap na iyon, parang ninakaw ang buhay sa hangin ng bahay namin. Ang dating puno ng tawa ni Mateo at kwento ni Steven na sala, ngayon tahimik na nakakasakal. Buong buhay ko inilaan ko sa pamilya ko. Pero ngayon pakiramdam ko survivor lang ako ng bagyo. Nakatayo sa gitna ng guho ng tahanan na pinag-alagaan ko ng buong puso. Umalis si Araceli pagkatapos sumigaw ng mapapait na salita. Iniwan si Steven ng blanko ang mata at si Mateo ng may inosenteng luha. Alam ko nagbago na ang lahat magpakailanman. Makalipas ang 1 linggo, pumunta sina Steven at Araceli sa korte para sa diborsyo. Hindi ako sumama, pero ikinuwento sa akin ni Steven pagkatapos. Tuyo ang boses, para bang nawala ang kaluluwa. Nay, ni hindi niya ako tiningnan o si Mateo. Pinirmahan niya ang papeles at umalis kasama ang lalaking iyon na para bang hindi kami umiral. Naupo ako sa tabi niya, hinawakan ng kamay, pinipilit na huwag umiyak. Hindi hiniling ni Araceli ang kustodi kay Mateo. Para bang bahagi lang ng drama ang bata na sawa na siya. Nasaktan ang puso ko, hindi lang para kay Steven, kundi kay 461 Mateo. 7 taong gulang na hindi karapat-dapat iwanan ng ganoon. Huwag kang mag-alala, anak, sabi ko, nanginginig ang boses. Nandito palagi si Lola, at hindi mag-iisa si Mateo sa pagmamahal. Pero sa loob, alam ko matagal bago maghilom ang sugat na ito. Gumuho si Steven. Tahimik na siya, bihirang magsalita. Trabaho lang o nakaupo na pinapanood si Mateo sa labas. Tiningnan ko ang anak ko at nakita sa mata niya ang parehong lungkot na nasa mata ng asawa kong si Rafael sa huling araw niya nang alam niyang hindi na siya makakasama sa amin. Gusto ko siyang yakapin at sabihing magiging maayos din ang lahat. Pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Mabuti na lang at dumating si Isidora. Tahimik na maliit na liwanag sa dilim. Araw-araw siyang pumupunta sa bahay. Nagdadala na mainit na pagkain, naupo para makipaglaro kay Mateo, at pinupunasan ang luha niya kapag nagtatanong, Tita, saan talaga pumunta si Mama? Tiningnan ko si Isidora, nakita ang mukha na kamukha ni Araceli, pero ganap na ibang puso. Matamis siya, patient, at laging may paraan para mapatawa si Mateo. Isang hapon, nakita ko si Mateo na tumakbo para yakapin si Isidora ng masiglang sabi, Mama Isidora, turuan mo akong magdrawing ng ibon. Nagulat ako. Masikip ang dibdib. Tinawag niyang mama ang babae, nang walang alalahanin, ng ngiti, na matagal ko nang hinintay. Tawa si Isidora at hinaplos ang ulo niya. Sige anak, pero gagawin mong maganda ha para makita ko. Nakatayo ako roon, tumutulo ang luha sa pisngi. Parang gamot ang inosenteng salita ni Mateo na nag-alo sa sakit ko. Alam ko na hindi lang pinalitan ni Isidora si Araceli sa mga araw ng panlilinlang, kundi naging bahagi na ng pamilya namin ng may tapat na puso. Isang gabi, habang naglilinis ako ng kusina, tinawag ako ni Steven sa sala. Nakatayo siya roon hawak ang maliit na singsing ng nanginginig ang kamay. May halo ng kaba at determinasyon ang tingin niya. Si Isidora sa tabi niya. Namumula ang mukha at nagniningning ang mata. Lumuhod si Steven at nabasag ang boses. Isidora, ayaw ko nang mag-aksaya pa ng panahon. Binigyan mo ulit ng liwanag ako at si Mateo. Tatanggapin mo ba akong maging asawa mo at maging tunay na nanay ni Mateo? Nabasag si Isidora sa iyak. Tiningnan ako na parang hinintay ang basbas ko. Hinawakan ko ang kamay niya at marahang tumango. Karapat-dapat ka, anak. Matagal ka ng bahagi ng pamilyang ito. Niyakap niya ako. Basa ng luha ang balikat ko. At alam ko noon na nagsisimula nang gumaling ang pamilya namin. Kasal nina Steven at Isidora ay naganap ng hindi matagal. Simple lang pero punong-puno ng pag-ibig. Nasa bakuran ako, tinitingnan ang mga pulang rosas na nakatali sa bakod. Pinapakinggan ang tawa ni Mateo habang suot ang maliit na suit, naging best man ng tatay niya. Lumipad babalik si Ivan mula sa trabaho at tumayo sa tabi ng kapatid nang may ngiting kasinining noong unang beses, siyang nag-uniform ng piloto. Nakaupo ako sa unahan, tumutulo ang luha sa pisngi. Hindi ito luha ng pagkawala, kundi ng kaligayahan. Tiningnan ko si Isidora sa simpleng wedding dress, hawak ang kamay ni Steven, at alam kong natagpuan na ng pamilya namin ang tapat na puso. Pagkatapos mawala ang isang manloloko, bumalik sa normal ang buhay pagkaraan. Pinanatili ni Isidora ang simpleng pamumuhay niya. Inaalagaan sina Steven at Mateo ng buong pag-ibig. Nagluluto siya ng mainit na pagkain. Kinakantahan si Mateo bago matulog ng parehong Cielito, Lindo na kinakanta ko sa mga anak ko noon. Tuwing gabi, naupo siya sa tabi ni Steven. Pinapakinggan siyang magkwento tungkol sa blueprint
at proyekto ng may tingin na puno ng pagmamalaki. Hindi na nagtatanong si Mateo tungkol sa dating nanay. Yumayakap na lang siya kay Isidora. Tinatawag siyang mama nang may nagniningning ng ngiti. Tinitingnan ko ang pamilya ko at nakikita ko kung paanong unti-unting nagsasara ang mga sugat. Isang gabing huli na, naupo ako sa balkon. Mahinang humahangin sa hardin. Naririnig ang tawa ni Mateo mula sa loob. Hinalo sa matamis na boses ni Isidora. Sumilip ako at nakita si Steven na nakatutok sa trabaho, habang inilalagay ni Isidora ang tasa ng tsaa sa tabi niya at hinahalikan ng mahina sa noo. Mumiti ako, sa wakas payapa na ang puso ko. Naisip ko ang mahabang dinaraanan ko mula sa unang pagdududa. Mula sa tawag ni Ivan hanggang sa madilim na eskinita kung saan natuklasan ko ang katotohanan. Malupit ang katotohanan, pero tulad ng sinabi noon ng asawa kong si Rafael, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo, Stella. At ganoon nga, pinalaya tayo ng katotohanan. Dinala sa amin si Isidora at binigyan tayo ng bagong simula. Mas maliwanag at mas masaya. Ang kwentong narinig nyo ay binago ang mga pangalan at lugar para protektahan ang mga taong sangkot. Hindi natin ito ikinukwento para husgahan, kundi may pag-asang may makikinig at mag-iisip kung ilang ina ang tahimik na nagdurusa sa loob mismo ng kanilang tahanan. Totoong nagtataka ako, kung ikaw ang nasa lugar ko, ano ang gagawin mo? Pipiliin mo bang manahimik para mapanatili ang katahimikan o magtatapang ka bang harapin ang lahat para maibalik ang boses mo? Gusto ko malaman ang opinyon nyo dahil ang bawat kwento ay parang kandila na maaring magbigay liwanag sa daan ng iba. Lagi ninyong tatandaan na pinagpapala ng Diyos ang mga matapang. Samantala, sa huling screen, iniiwan ko sa inyo ang dalawa sa pinakamamahal na kwento ng channel. Siguradong magugulat kayo. Maraming salamat sa pananatili ninyo sa akin hanggang sa huling sandali. Mag-ingat kayo palagi.